Alam mo ba na noong panahon ng Kastila, isa sa pinakaradikal na lider ng revolusyon ay isang pari? In fact, sa kagustuhan niya ng pagbabago ng sistema sa loob ng simbahan at dahil wala namang pagbabagong nagaganap, nagtayo siya ng sariling simbahan. Siya si Gregorio Aglipay, ang pari ng revolusyon na nagtatag ng sariling simbahan, ang Iglesia Filipina Independiente, bilang sagot sa mga maling ginagawa ng mga Kastilang praile. Kilalanin natin ang buhay at laban ni Gregorio Aglipay. Ipinanganak si Gregorio Aglipay, Ilabayan, noong May 5, 1860 sa Batac, Ilocos Norte. Siya'y naulila sa murang edad. 3 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay sumunod pagkalipas lamang ng ilang taon. Sa kabila nito, nagpakita siya ng talino at tiyaga. Bata pa lang nagtatrabaho na siya sa mga taniman ng tabako at naging katulong sa bahay ng isang pari upang makapag-aral. Nang lumaon, siya ay pumasok sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila, kung saan siya kumuha ng kursong abogasya. Pero hindi doon natapos ang kanyang landas. Tinawag siya ng bokasyon at noong 1883, pumasok siya sa Seminaryo Mayor de Manila, kung saan siya nag-aral ng teolohiya at filosofia. Taong 1889, siya ay ordinado bilang pari ng Simbahang Katolika sa edad na 29. Isa siya sa iilang pari noon na hindi Kastila, kaya't madalas siyang hindi tinatrato ng pantay sa loob ng simbahan. Pero hindi siya tumigil sa mga misyon sa Ilocos, Cagayan at Abra. Kilala siya bilang masipag, makabayan at malapit sa masa. Pagkatapos maordinahan bilang pari noong April 16, 1889 sa Manila Cathedral, nagsimula si Gregorio Aglipay bilang isang masigasig na alagad ng simbahan. Isa siyang secular priest, ibig sabihin, hindi siya kabilang sa mga orden tulad ng Dominicano o Jesuita, kundi direktang nasa ilalim ng obispo. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nakita niya ang kawalang katarungan ng mga praile laban sa mga kapwa niyang Pilipinong pari. Mas pinibigyang pabor ng mga Kastila ang mga paring banyaga habang ang mga katutubong pari ay inaalipusta, inilalayo sa mga parokya o hindi binibigyan ng parehas na kapangyarihan. Bago pa man personal na nagkita si Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay, kilala na si Aglipay bilang isang matapang na pari na sumusuporta sa reforma at kalayaan ng mga Pilipino. Sa gitna ng revolusyon, kapag kagaling niya sa Hong Kong, hinanap ni Aguinaldo ang mga lider na makatutulong sa kanyang layunin laban sa mga Kastila. Kaya nakarating sa kanya ang magandang reputasyon ni Aglipay bilang isang makabayang pari. Dahil dito, inanyayahan niya si Aglipay na maging vikaryo general ng revolusyonaryong pamahalaan noong 1898 bilang simbolo ng suporta ng simbahan sa pakikibaka ng bansa. Ang kanyang misyon, kumbinsihin ang mga Pilipinong pari sa iba't ibang lalawigan na kumalas sa simbahan ng mga praile at manumpa sa bagong pamahalaan. At naging matagumpay siya sa tulong ng kanyang karisma, tapang at lalim ng paniniwala. Maraming Pilipinong pari ang sumuporta sa kilusan. Naantig niya ang damdaming makabayan ng mga tao sa simbahan at ginamit ang pananampalataya para pag-isahin sila sa revolusyon. Hindi lang ito usapin ng armas, kundi ng espiritual na soberanya.
ang paniniwala na dapat ang simbahan sa Pilipinas ay para sa Pilipino, hindi para sa banyaga. Hindi pa natatagalan sa kanyang bagong misyon at dahil na rin sa hayagang pakikipagtulong niya sa revolusyon, siya ay idineklarang ekskomunikado ng simbahan noong Setyembre 1899. At dito nagsimula ang mas radikal na hakbang ni Aglipay, ang pagputol sa ugnayan sa Roma at pagtatatag ng isang malayang simbahan para sa mga Pilipino. Matapos ang revolusyon para sa Espanya, dumating naman ang mga Amerikano at habang abala ang bagong mananakop sa pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan, lalong lumalalim ang galit ng mga Pilipino sa simbahan ng mga praile. Para sa maraming Pilipino, ang simbahan ay naging kasangkapan ng kolonyalismo at dito na pumasok si Aglipay, hindi na bilang isang pari lamang kundi bilang leader ng isang bagong kilusang pangrelihiyon. Noong August 3, 1902, sa pamumuno ng abogadong si Isabelo de los Reyes, ipinahayag ang pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente, isang simbahang para sa Pilipino, ng Pilipino, at sa wikang Pilipino. Pagkatapos ng isang buwan, si Gregorio Aglipay ay itinalagang Obispong Supremo ng bagong iglesia, ang kauna-unahang pinunong Pilipino ng isang pambansang simbahan. Sa pamumuno ng Obispo Supremo Aglipay, mabilis na lumaganap ang iglesia sa mga lalawigan, lalo na sa Ilocos kung saan siya ipinanganak, Pampanga, Tarlac at Bulacan, at mga bayan sa Visayas at Mindanao. Dahil sa matinding pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng simbahan na hindi kontrolado ng dayuhan, umabot sa higit 3 milyon ang sumapi sa iglesia sa unang dekada pa lang. Ginamit nila ang mga lumang simbahan ng Katoliko na naiwan ng mga praile at doon isinasagawa ang mga misa sa wikang Tagalog, Ilocano, Cebuano at iba pang katutubong wika. Bagamat naharap sa mga hamon gaya ng paninira ng mga Katolikong lider at legal na sigalot sa mga ari-arian ng simbahan, nanindigan si Aglipay sa kanyang panawagan para sa pananampalatayang makabayan. Si Gregorio Aglipay ay hindi lamang pari, isa rin siyang revolusyonaryo, makabayan at tagapagtatag ng isang makabansang simbahan. Bilang unang Obispong Supremo ng Iglesia Filipina Independiente, ginamit niya ang pananampalataya bilang sandata, hindi para manakot, kundi para magpalaya. Hindi rin siya huminto sa simbahan, naging aktibo rin siya sa politika, at noong 1935, tumakbo siya sa pagkapangulo ng Pilipinas laban kay Manuel L. Quezon. Bagamat natalo siya sa halalan, ipinakita nito ang lawak ng kanyang impluwensya sa lipunan. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tunay na paglilingkod ay hindi sumusunod sa mga lumang tanikala, kundi sumusunod sa puso at sa tinig ng bayan. Isang pari, isang revolusyonaryo at isang leader para sa kalayaan ng Pilipinas at ng pananampalatayang tunay na Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa iba pang kwento na hindi lang basta kwento, kundi bahagi ng ating pagka-Pilipino.